Sobrang na-shock ako pagkagising ko sa resulta ng laban sa rematch po ni World Champion Grandmaster Gukesh at Grandmaster Magnus Carlsen. Sasabihin ko mamaya kung bakit. Kasi pinapanood ko to ng live kagabi. Tapos nakatulog ako. Pagkagising ko, hala kaboy. Ano bang nangyari? Puti po dito. Si Gukesh, ang tinira niya po E4. Ayan. So, wag po kayong magtaka bakit naglaban na naman sila. Naglaban na sila noong nakaraan na tinalo na po ni Magnus. Ito pong si Gukesh, no? Double round robin po kasi. Ito pong Norway Chess 2025. Kaya, maglalaban sila, black and white. Ayan. So, nag-E4, nag-E5 naman si Magnus, Knight F3, Knight C6, tumira po ng Bishop B5, Ruy Lopez, Knight F6, Berlin. Aba, parang gusto ni Magnus, okay lang siya sa tabla sa ngayon. Pero D3 po ang tinira ni Gukesh dyan. And then, nag-Bishop C5, tumira po ng C3. Yan, mga typical po yan sa Berlin o Ruy Lopez opening. Sinagot lang po yan ng castling ni Magnus, nag-castling din si Gukesh, tapos D6 lang, H3 naman, prevent po yung mga pin. Nag-A6 hitting the bishop, umatras po yan, and then H3. Pagka H3, Rook E1. Lahat po yan ay typical na linya. Ang Rook E1 po ay gusto pong mag-D4, kaya ang ginagawa po dyan, nag-BP5, hitting the bishop, at pagkatakbo, umaatras na agad yung bishop. Ayan. Para pagka D4 mo, walang tempo. Anyway, nangyari na ito before. May nag-D4 at meron pong nag-Knight BD2 na tinira ni Gukesh. At pagka Knight BD2, nag-Knight E7. Ito pong si Magnus intending to go Knight G6 saka later on pwede po makapag C5. So dito po ang tinira ng puti dati, Knight F1. Yan po. Yan po yung linya. Knight F1 common maneuver ng Knight going to G3. Pero si Gukesh, tumira po siya ng nobility. First time po nagamit ito, nag-A4 lang po siya, which is a typical idea naman po, no, sa puti, yung A4, yung anti-martial, something like that. So, gusto pong i-weaken yung pawn structure sa may queen side. So, ang ginawa po dyan, nag-Rook B8 kasi kakainin eh. Pagka Rook B8, nag-D4 na. Kinuha na po yung gitna na sinagot ng Knight G6, and after Knight G6, nag-Knight F1. Ayan na yung typical maneuver. Nag-C5 na nga, and then after C5, hinihit po yung D4, tinirahan lang ng Knight G3. After Knight G3, kinapture ni Magnus yung D4 na binawi po ng pawn, and then kinapture na yung A4 na of course babawiin mo yan. At ang ending, medyo nagkabukasan po, naging open file yung C file. Ito po nangyayari, may weakness dito si Magnus, pero may weakness din sa B2 si Gukesh. So, ang ginawa po ni Magnus, Bishop B7, nagbibigay pressure po sa may E4 na sinagot ng D5. At ang D5 po ay number 1 engine move. So, nasa move number 18 po sila as of the moment. At si Gukesh po, less than an hour. Samantalang si Magnus, 1 hour and 17 minutes pa. Ang ginawa ni Magnus, nag-A5. Pagka A5, tumira po na Bishop E3 si Gukesh na hindi daw ganun kaganda. Ibalik ko lang ng konti bago po natin tingnan yan. Ang maganda daw, wag daw po ipalit to. Simplihan mo lang daw ng B3 agad. And then, later on, ang development po nito is hindi po ipapalit. Kahit po dito ka lang, ayan, pressure lang dito. Pero yung ginawa po kasi na Bishop E3, hindi daw ganun kaganda kasi tinirahan lang po yan ng Bishop C8, which is number 1 engine move. And then, pagkatira po ng B3, nag-Bishop takes E3, Rook takes E3. Ang ending, parang okay lang naman. Pero, medyo mas madali daw pong laruin sa itim kasi yung knight po magkakaroon ng magandang square mamaya sa F4. Yun po yung problema dyan. So anyway, nag-knight F4 na nga, aga pa lang tinalon. Mas okay na pala ngayon eh. And then pagka knight F4, nag-bishop C6. Ito pong si Gukesh na sinagot lang ng rook to B4, pressuring the pawn on E4. At pagka rook B4, nag-queen C2 si Gukesh na sinagot lang ng G6. Ayan, mali pa nga daw yung queen C2. Ano bang tamang tira? Ibalik ko lang po Anong tamang tira? Knight low dito. Maganda daw yung knight dito. Depensa na matindi. Pwede ka na makapag F3. Pwede mong mahamon ng knight
to knight yung nasa F4. So, yun na maganda. Ang Queen C2 po, sinagot lang ni Magnus ng G6 na number 1 engine move. Malupit pala yung G6 na yan. Anyway, napakasimple po ng idea niya. Pinaprevent po yung mga talon dito later on. And then yung king, pwedeng makaganon. I'm not sure kung ang plano nito is something like the knight moves away somewhere. O kaya dito, and then mag-F5. Hindi ako sigurado doon. Pero pagka G6 po is nag-king move lang. After king move, nag-bishop A6. Eto na. So medyo naiipit na po talaga ito pong si Gukesh at hindi po makapag-knight na sa E2 kasi nandyan na po yung bishop. At according po sa engine evaluation, clearly better na si Magnus. Clearly better na si Magnus. Ang tinira po is nag-queen lang sa may A2 na blunder na naman. Pine-pressure niya po ito, pero hindi daw po tama yan. Actually, kahit ano itira niya, talagang lalamang si Magnus. Yun nga lang, eto kasi may tirada pong bishop D3 si Magnus dito. Talagang tuluyan na na-pressure yung E4. At ito po ay pwede na sigurong sabihin na winning na or clear advantage siguro. Yan ang pinakamas maganda dahil negative 1.41 na po ang kalamangan, may higit isang point na po ang advantage na kung basically sa points eh. Anyway, dito po sa part na ito, nakatulog na ako. Gabi na kasi yan. Ano na yan, alauna na yan mahigit, 1:30 ata. At kung titingnan nyo po, clear advantage na po si Magnus dito. Lamang pa po siya ng 3 minuto at hindi lang yon, nasa move 25 pa lang sila. Move 25, so ibig sabihin 15 moves ang kailangan gawin ng both side para magkaroon ng increment bago mag 40 moves. Ayun. Anyway, nag-knight D2 yan to defend the E4 pawn pero tinira lang ni Magnus ng H5. Ayan. Typical Magnus. Parang engine kung tumira. Ngayon, magtataka kayo. Para sa inyong H5, bakit good move yan? Libre yung pawn. Ayun, nakain eh. Kasi pag kinapture mo yan, kanina pa nga binibigay yan. Pwede kasing i-takes yan. Takes. And then, H4. Ayun pala yun. Yung H4, hitting the knight na sinagot lang ni Gukesh ng rook to A4. Grabe naman yun. Pinakaon lang po yung kabayo. Bakit? Anong nangyayari? Let's say po pag tinakes po yan, pawn takes. Pag kinapture mo to, pawn takes din. Hitting the knight. If the knight moves away, libre yung bishop, may bawi. Yun ang nangyayari. Kaya ang ginawa po niyan, nag-rook FB8, number 1 engine move. Depending the rook na sinagot ng rook to A2 lang. Umiwas lang. Similar po ang idea niyan kasi pag kinapture ito, pawn takes, makakain nga naman ito. Kaya pinapakain lang ni Gukesh. Anyway, kahit po anong gawin daw dito ni Gukesh, lamang talaga si Magnus. At hindi lang yun. 10 minutes na lang si Gukesh, move 30 pa lang. And si Magnus, meron pong 24 minutes mahigit. Kailangan pa ng 10 tira ni Gukesh para sa increment na 10 seconds per move. At ang matindi dito, hindi na po ito slightly or clearly better for Magnus. This is definitely winning for the side of Magnus. Anong nangyari? Nag-king G7 lang yan. Nakakainis si Magnus. Sobrang galing. Yan po yung number 1 engine move dito. After king G7, nag-rook lang doon abay pinin. So basically ang nangyayari, tied up dito po yung puti eh. Kaya si Magnus, ini-improve niya muna yung kanyang king position. So pagka rook A7, nag-rook D4. Talaga namang mala-engine yung mga tira ni Magnus. So dinipensahan na po yung pawn. Pwede nang sakmalin. Kaya sinagot po yan ng knight to F3, hitting the rook. O, pagka-atake po sa rook, sabi ni Magnus, it's all yours, bebe, kainin na natin to. At pagka-takes, kinapture lang. Matindi yung capture lang eh. So, pag gumalaw po yung kabayo, kakainin po yung tore, and then pagka-takes mo, malilibre yung bishop. Yun po yung plano ni Gukesh dito. Medyo okay din, no? Kaso, wala. Completely winning. May simpleng tira lang na gagawin. Ito po yung
bishop takes e4 na hindi po naitira ni Magnus. Bakit? Ano bang nangyayari dyan? Kasi unang tingin mo dyan, teka lang, di ba, kakainin lang po ito. Hindi pwede. Kasi pagka takes dyan, wala kang makain, no? Nakahit ito. Once the rook moves away, the knight will move away or kakain nun, it's completely winning na. Iwas ka dito. Pwede nga pala knight takes h3. Ganda. Knight takes h3, yan lalamang na maraming pawn. Anyway, balik po tayo doon. Hindi po kasi nakita ni Magnus yung bishop takes. No? Hindi niya nakita yan. Ang ginawa po ni Magnus is knight takes h3. Medyo minadali niya yan. Pero yan po ay completely winning pa rin. Pagtataka dyan, bakit niya binigay? Siyempre, kakainin. And then pagkakain, bishop takes e4. Ayan, nagkaiba lang ng sequence. Pero, ayan, hindi magalaw yung knight kasi nakapin. Ang matindi dyan, kung titingnan nyo ngayon, equal lang po. Pero babagsak po ito. Tapos may weakness dun. Tapos nga, nakapin pa rin. Ang ginawa po ni Gukesh, umiwas sa pin by playing king h2 na sinagot lang ng rook d1. Ayun. So, subukan mong gumalaw, mati ka dito. So, this is still completely winning for the side of Magnus. Move 35 pa lang. Tumira po ng g4 and after g4, Magnus played bishop takes d5. Hindi siya yung best move. Ang best move po, ipakita ko lang, no? Ang best move daw po is i-takes mo ito. Kasi pagka takes po na ganun, may e4 ka na. Pass pawn na. Pagka e4, harangan po natin, rook to d3, hamunin mo na. Kasi pagka takes, paano mo ito babantayan? Babagsak ito. Ganun yung mangyayari. That is completely winning. Pero for some reason, nasa time pressure na si Gukesh. Endgame ito, Magnus is not playing like Magnus, which is yung sobrang accurate. Nawala yung accuracy. Kanina sobrang accurate, ngayon. Mali-mali daw yung tira ni Magnus, hindi daw yung best move. Anyway, nag-bishop takes d5 si Magnus na winning din naman. So after bishop takes d5, knight takes d5, and then rook e2. Dumipensa lang po sa check sa ilalim na sinagot ng knight f4, hitting the rook. Nag-rook sa may c2, and then king f6 lang si Magnus. Ayun. Kasi ang pinaka-play niyan is ka-counterplay doon. Pero subukan mong mag-counterplay dyan, kakainin ko lang ito, and then may idea na pwedeng matiin na ganun. Kasi pag kinapture naman po itong f7, makakalusot po siya dito. Anyway, ang ginawa po niyan is nag-h4. After h4, nag-king sa e6. Ayan yung plano, yung lulusot talaga doon. Nag-knight g5, aba, king d5 lang. And then rook a5 check. Tinirahan lang ng king d4, nag-rook a4 check, tinirahan lang ng king to d3, and this is still completely winning for the side of Magnus. So, ang nangyari, move 43 na sila, may higit isang minuto ang kalamangan ni Magnus, at meron na pong increment itong 10 seconds per move. So, inaatake yung tore, umiwas po rook f2, and after rook f2, nag-f6 si Magnus. Ayan na. Medyo mali daw yung f6. Ibalik lang po natin. Ang maganda daw po na tira is simple rook lang dito. Ayun ang magandang tira. Hindi pala madepensahan yan. Kasi pagkataka dyan, pumunta ka dito, may check no? Yung pala yun. Simple ka lang. No? Or kaya pagka-atake mo pala dito, depensahan mo ng king, may ganito na. Well, 3 minutes si Magnus, din niya nakita yun, nag-f6 siya, hitting the knight, na mali, kasi may intermediate move na rook f3. Ayan na. Yan na yung mali. Hindi niya nakita yan. Akala niya lang, inaatake yung kabayo, walang pupuntan. Pero napakaganda pala ng check na ito. Bakit? Syempre, tatakbo yung king mo, king e2. Persado yung king e2 para may threat dito pag gumalaw is malilibre. Ang problema, may sundot pa ng check. Ayun. Yung sundot ng check, no? At ang matindi dyan, medyo nagiging close to equal. Lamang pa rin daw po si Magnus dito, given na 1 pawn up siya, pero lumalaki yung chance ang matabla. Grabe, 22 seconds na lang si Gukesh, nag-rook to d2, humarang, of course, kinapture, takes, and then nag-knight to e4 check.
And pagka knight to e4 check, inatake ulit yung tore, nag-king move lang. After king move to defend the rook, aba, etong problema ni Magnus, hindi po madipensahan yung dalawa, kaya nag d5 na lang yan, and then knight takes f6, equal na nampun. From completely winning, naging close to equal. Actually, slightly better, or clearly better pa si Magnus. May pass pawn kaso, etong matindi. Yung oras digit na din. 1 minute si Magnus, 38 seconds si Gukesh. Nag-rook f8, hitting the knight na sinagot lang ng napakagandang rook f2. Wow. Anong meron sa rook f2 na yan? Checking the king na pagtakbo, nag-knight lang sa d7. Ayun ang kagandahan dun. Matindi yung knight d7. No? Ang knight d7 po kasi, ano bang binibigay niyan? Malaking diferensya po kung yung tore nasa f3. Ibalik ko lang po siguro dito. Ayan. Kaya po good move to Kasi pag tumira ka agad ng knight d7, hitting the rook, hitting the pawn, may knight h5 po dyan. Check. Ngayon, pwede mong kainin, may rook takes. And then once the king move away, kahit kainin mo lang ito, and this is already winning. This is winning for sure. Kasi kakainin mo to, lamang ka na isang pawn. Ngayon, ibalik ko po doon sa nangyari. Kaya po good move tong rook f2, no? Kasi pagka move away ng king, knight e7, this knight h5 idea will not work anymore. Losing po yan. Kasi kakainin lang yan. Bakit? Dahil yung capture po dito is not a check. Titirahan ka lang daw ng knight takes e5. Anong meron? Anong meron? Eto yung threat, chichikin ka. At pagka-check, saka po kakainin ito, winning yan, dahil dalawang pass production, pwede na itulak pala. Grabe, no? Ganda ng rook f2 at nakita po yun ni Gukesh. Kaya pagka knight po ngayon sa d7, since nandito na nga po ang tore, sabi ng engine, equal na daw po ito. Equal. Grabe. Na-equalize no Gukesh yung completely losing under time pressure against Magnus Carlsen. Grabe Dito po, sabi ng engine, pwersado si Magnus, mag-rook e8 daw Yan lang daw po ang tira ni Magnus para maka-equalize. Siya pa yung para maka-equalize. Ang problema niyan, alam nyo may rook takes f4. O pagka-capture mo, king takes. At nakakatakot ngayon yung dalawang pass pawn. Hirap, ang layo ng king. Layo ng king. Yan ang mangyayari. Bumabaligtad na. No? Balik natin doon. Kaya ayaw ni Magnus yun. Ang tinira niya po is knight e2. Wow. Biglang losing. Grabe, na pressure din si Magnus kasi ang baba na din ng oras niya. Knight e2 is completely losing. Bakit? Napakaganda naman yan, coach. Check yan Pag gumalaw yung king, pwedeng kainin yung tore. Ang problema, hindi gagalaw yung king. Kakainin yung kabayo. Grabe. Parsado kakainin and then makakain din yun. One piece down ngayon si Magnus. Pero etong matindi. Ang bang hinahabol ni Magnus? Bakit niya kinuha yan? May d4. Yan yung nakita niya dyan. Pass pawn. Kaso sinagot lang po ng knight to e6. Under time pressure, nakita ni Gukesh yung number 1 move. Nag d3. Bakit number 1 move yan? Kasi makakahabol na ganun. Anong meron? Tulak lang din na malipensahan niya Ito po kasi problema niyan. Pag tinulak mo, hindi tinira yan ni Magnus. Kasi pag tinulak mo, knight e4 yan, hitting the pawn. At pag pre-promote mo na ganun, madadali kang gayon. Yun ang mangyayari. At pagka ganyan, kahit simpleng king f3, wala nang counterplay. This is already winning. Ganun ang nangyari. Nahabol yung pawn, kaya napilitan mag-king move na lang. Kaso knight a4, another excellent move under time pressure. Anong problema dyan ni Magnus? May gaganon, bantay. So nag-e4 po yan, and then nag-h5, creating a pass pawn. Pawn takes capture and then king d2. Pagka king d2, pumunta na nga doon yung kanyang kabayo na tinulak na, and after tulak, knight check lang na kung saan tumira si Magnus ng king e2, which is force para depensahan yung pawn. Kaso simple king e4, Magnus resign.
Grabe. Nagulat ako sa resulta. Natulog ako na winning na si Magnus. Pagkagising ko, talo pa. Magnus na yan eh. Anong nangyari? Ito'y isang patunay na tao lang si Magnus, nagkakamali din. Bakit po ito nag-resign? Pwede namang itula kasi pagka-text, depensado pa rin. And then the paspon will promote at talo. Wow. Tindi. Anyway, ganyan talaga. Nakabawi si Gukesh kay Magnus. Ito po yung unang talo ni Magnus sa classical event. At anong nangyari po sa other matchup, natabla po si Hikaru at si Fabi. Gayon din po si Wei at Arjun Erigaisi. So napunta po sila sa Armageddon and nanalo po si Arjun sa Armageddon. Nanalo naman si Fabi against Hikaru sa Armageddon. So ang standing po nila after round number 6 ito. Leading pa rin si Magnus partida kahit natalo. Tied sila for first ni Fabiano Caruana. Ayun, dumidikit na si Fabi. Tapos si Gukesh naman, kulelat after 2 games. Kasi 0 yan after 2 games eh. Nasa 3rd place na ngayon. Ayan na. So umangat na siya, no? At si Hikaru 7.5, Arjun 7.5, and Wei 6.5. Yan po ang score. Sa kasalukuyan, dumidikit na ang world champion na wala na ang sumpa. Grabe naman yun. Hanip na turn of events ang nangyari dahil sa panalo ni Gukesh in a completely losing position under time pressure kay Magnus Carlsen. Grabe. Anong nangyari doon? That's chess. Mahiwaga ang chess. Muli ito po yung Coach P. The Master Daniel Causo. Salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. God bless po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.